sana kitang mamasyal eh. Ako, Matthew, pasensya ka na. Marami kasi akong kailangan gawin eh. Ganun ba? Gusto mo tulungan na kita. Papaliban ko muna yung mga gagawin ko. Naghahanap ka ng lawyer? Oo, kailangan ko kasi ng legal advice para dun sa ipapatayo kong branch dito ng Del Castillo Designs. Ganun ba? Ba't ka pa naghahanap ng iba? Eh, nandito naman ako. Ayaw kasi kitang istorbohin, Matthew. Tsaka isa pa, bagong lipat ka lang eh. Ano ko ba? Come on, be my first client. Hindi na. May mga considerations din kasi ako na masyadong personal. Yun na nga, Janine eh. Mas gusto mo pang ipagkatiwala sa iba ang mga personal na bagay kaysa sa akin na mas kilala mo na. I'm sorry, Matthew. Hindi naman sa ipinagtatabuyan kita. Pero may mga bagay lang talaga na mas kailangan kong bigyan ng pansin. Pasensya na talaga. Galing dito si Jake. Tinatanong ako kung bakit ka daw balisa. Carla, nangako ka sa akin. Nasasabi mo sa kanyang buong katotohanan. Janine, pagkatapos natin maghiwalay kahapon, handa na akong magtapat kay Jake. Pero pag uwi ko, nakita ko siya karga-karga si Kathleen. Narinig ko yung mga tawa nila. Bigla akong nawalan ng lakas ng loob. Janine, natatakot ako. Hindi ko kaya mawala sila sa akin. Hanggang kailan ka matatakot? Kapag malaman na ni Jake yung buong katotohanan? Kapag masira na kayo ni Greg? Nagbitiw ako ng salita sa asawa mo, Carla. Sinabi ko sa kanya na kapag hindi ka pa nagsabi sa kanya ng totoo, ako mismo magsasabi sa kanya ng buong katotohanan. Janine. Pasensya ka na. Alam ko nahihirapan ka. Pero tinulungan kitang ayusin ang lahat. Ngayon, kailangan na nila malaman ang katotohanan. Huwag ka magpadala dyan sa takot mo, Carla. Nanay, may tao! Kayo po ba si Miss Carla Palgon? Oo, ako nga. Delivery po para sa inyo. Kanino galing yan? Nandito po sa card, pakipirmahan na lang po. Kuya, kunin mo na to. Tapon mo na lang. Sayang naman po, ma'am. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin yan. Basta, huwag mo iwan dito yan. Sige na, sige na. Di ka pwede abutan ng asawa ko dito. Sige po. Kuya, Ma'am, pag may nagtanong sa'yo sa dadaanan mo kung saan ka,
Sabihin mo na mali ka lang na address na pupuntahan. Sige pa. Oh, no! Okay ka? Eh, wala ka naman palang binatbat eh. Hindi mo makukuha si Janine, anak, because you are not Jake. And you will never be him. Hinayaan mo ako mamatay, anak. You did this to me. Was it all worth it, anak? Was Janine worth my life? Hindi kita pinalaking ganyan. You are too weak, just like your father. Wala. Pinahihiya kita, anak. I am so ashamed of you. I did everything I could while I was alive to fight for you, but you never ever listened to me. You killed your mom. You killed your mom. You killed your mother. You killed your mother. Murderer! 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 Ngayong Lunes, Pakiramdam ko, pag iwanan na ako ng buong mundo, sigurado ka ba tungkol sa business ang paghahanap mo ng abogado? Baka naman may iba ka pang rason. Malalaman ko rin ang sekreto mo, Janine. ang kanyang mga lihim unti-unti nang nabubunyag. Kayo nung galing tong bulaklak na nilala kay Carla Falcon? Matangkad na lalaki, tisoy, at saka mukhang matapang yung mukha niya. Malakas ang butog kung si Greg yung tinutukoy niya eh. Bakit niya kailangan magpadala ng bulaklak kay Carla na may kanyang mensahe? Malalagay sa panganib si Janine. Nakita ulit tayo, Janine. Hindi ako natatakot sa'yo, Greg. Umalis ka na ng Quezon, baka tuluyan pa akong magalit sa'yo. Sabi na nga ba kikita tayo ulit. Pero ngayon, pinaghandaan na kita. Kaya mo akong mahalin kagaya ng dati. Hindi na pwede. Dahil mahal mo pa rin si Jake. Kaya ka ba nandito? Para ipakita sa kanya na mahal mo pa rin siya. Sabihin mo sa akin! Lumayo ka man sa akin, 5 p.m.